Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa. Mainit na usapin sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binubusisi na ng Senado. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile may patutsada rin sa Duterte camp. Karamihan sa mga Pinoy, approve daw na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong drug war noong nakaraang administrasyon. Mga pamilya ng biktima, umapila na isama rin sa kaso ang mga pulis na sangkot sa tukhang. Mga pambatong senador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, biyaheng Cavite para iparating ang kanilang plataforma. Palasyo, patuloy sa paghahatid ng maayos na healthcare sa mga Pilipino. 40 days limit na benepisyo ng PhilHealth sa mga pasyenteng miyembro, inalis na. At pabahay program ng pamahalaan, patuloy rin na pinalalawig. Mga taga San Juan, may 30 palapag na pabahay mula sa gobyerno. Una sa ating mga balita, inalis na ng PhilHealth ang 45-day limit na pagpapa-ospital sa isang pasyente o miyembro. Ayon kay PhilHealth President at Chief Executive Officer Dr. Edwin Mercado, napapanahon na para ireporma ang luma ng sistemang ito dahil maraming serbisyo ang kinakailangan ng higit sa 45 days na coverage. Nagpasalamat naman si Dr. Mercado sa PhilHealth Board sa pag-approve sa bagong polisiya. Inihalimbawa ni Mercado ang mga malulubang sakit na nangangailangan ng mahaba-habang pagpapa-ospital at patuloy na makatatanggap ng serbisyong pangkalusugan na hindi na nag-aalala kung sila ay mababaon sa utang. Masusin namang i-monitor ng PhilHealth ang mga pasyenteng na-admit sa ospital upang matiyak na nasusunod ang clinical standard at reimbursement rules. Layon lang nitong ang bawat serbisyong sinusuportahan ng PhilHealth ay tunay na nagdudulot ng katiwasayan sa mga miyembro. Bumaba na sa 39 na barangay sa buong bansa ang apektado ng African Swine Fever o ASF ayon sa Department of Agriculture. Batay sa tala ng Bureau of Animal Industry, nakita ang pagbaba na ito mula sa 66 na lugar na naitala noong katapusan ng Pebrero. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, naging 39 na lamang ito nitong March 14. Dagdag ni de Mesa, resulta ito ng nagpapatuloy na border measures at vaccination drive ng pamahalaan. Umabot na sa halos 28,000 na bakuna ang napangasiwaan ng gobyerno sa 29 na hog farms sa buong bansa. Mananatili pa rin ang mataas na kaso ng ASF, ang bayan ng Torrijos, Marinduque. Umaasa naman si de Mesa na bababa ang kaso ng ASF sa bansa dahil sa nagpapatuloy na programa ng pamahalaan at maging commercial available na ang ASF vaccine. Nakipagtulungan naman ng Social Security System o SSS sa Commission of Filipinos Overseas o CFO upang magbigay ng proteksyon sa Social Security para sa mga job order o JO at Contract of Service o COS na manggagawa sa pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan, ang mga JO at COS na manggagawa sa CFO ay may irerehistro bilang mga self-employed na miyembro ng SSS sa pamamagitan ng Ka-SS Sangga Collection Program. Bilang mga self-employed na miyembro ng SSS, magkakaroon ng access ang mga JO at COS na manggagawa sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Bukod dito, sinabi rin ng SSS na makatatanggap sila ng karagdagang coverage mula sa Employees Compensation Program para sa mga sakit
kapansanan o pagkamatay na dulot ng trabaho. Giit din ng SSS na ang mga regular na empleyado ng CFO ay may pagkakataong ipagpatuloy ang pagbabayad ng kanilang contribution sa SSS bilang mga voluntaryong miyembro sa ilalim ng Ka-SS Sangga Collection Program. Mahigit 3,000 trabaho ang alok ng bansang Croatia para sa mga manggagawang Pilipino, partikular na sa hotel industry. Samantala, pagkatayo ng OFW Center sa Mactan, Cebu International Airport, sisimulan na ngayong taon. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bien Manalo. Mayamang kultura at kasaysayan at nagagandahang mga tanawin. Sino ba naman ang hindi na naising makapasyal sa tinaguriang The Land of Thousand Islands, ang bansang Croatia, na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Europa? Well, good news para sa ating mga kababayan na nais magtrabaho sa Croatia. Mahigit 3,000 trabaho kasi partikular na sa hotel industry ang bubuksan ng Croatia para sa mga manggagawang Pilipino. Sa ilalim yan ng government-to-government program sa pagitan ng Pilipinas at Croatia. Kabilang sa mga trabahong hinahanap ay housekeeping, front of the house, restaurant staff at iba pang trabaho sa tourism industry. Naglalaro sa 800 euros hanggang piso ang pwedeng kitain, depende yan sa posisyon. Sasailalim muna sa pagsasanay sa Croatia ang lahat ng mahahire. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang placement fee, age requirement at hindi rin required ang language training sa ngayon. Ang mensahe sa amin ng Croatian side ay kailangan na nila ang mga workers this summer, which is latter part of April and May. So, maasahan niyo po na magkakaroon ng anunsyo sa department tungkol sa magiging hiring process. Dagdag pa ng DMW, nasa huling yugto na ang pagbalangkas sa rules para maisakatuparan nito. Sa ngayon ay may mahigit 10,000 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Croatia. Samantala, pinagtibay naman ng Department of Migrant Workers, Aboitiz Infracapital Cebu Airport Corporation, Mactan Cebu International Airport Authority at Cebu Pacific ang kasunduan sa pagtatayo ng OFW Center sa Mactan Cebu International Airport. Nakatakda itong buksan sa darating na Hunyo ng kasalukuyang taon. Hatid ng bagong OFW Center ang medical, legal at iba pang reintegration services. This partnership brings us closer to our OFWs arriving and departing out of Mactan Cebu International Airport Authority. So may presensya po kami doon, ang DMW, to provide all types of services. And we're going to encourage all of the OFW-related centers to also set up shop in Cebu and try to make Cebu really an OFW hub as well. Inaasahang magbibigay din ito ng mas maayos at komportabling pahingahan para sa mga OFW, papasok o palabas man ng Pilipinas. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan at protektahan ang kapakanan ng mga OFW. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sinimulan na ang pagpapatayo ng isang 30 palapag na pabahay sa Barangay Bati sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang groundbreaking ng makabagong San Juan Pambansang Pabahay, ang unang 4PH project ng lungsod. Magkakaroon ito ng 1,029 units na may laki na 25 square meters bawat isa, kasama ang kumpletong pasilidad para sa mas maayos na pamumuhay ng mga San Juanenyo. Sa nasabing aktibidad, muling pinagtibay ni DHSUD Secretary Rizalino Acuzar ang pangako ng administrasyon na pabilisin ang mga proyektong pabahay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa naiulat na pangangailangan sa pabahay ng lungsod. Kasado na ang malakihang campaign rally na isasagawa ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas bukas sa 13 Martires, Cavite. Ang nasabing probinsya ang may pinakamalaking voting population sa bansa na may higit 2.4 million registered voters. Kaya't mahalaga para sa mga pambato na administrasyon ang mabisita ito.
Tatlo sa senatorial beds ng alyansa ang taga Cavite, kabilang na sina re-election ni Senators Bong Revilla at Francis Tolentino, maging si dating Senador Panfilo Lacson. Kasama naman sa iba pang pambato ng grupo, sina dating Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar, mga senador na sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos, at mga dating senador Manny Pacquiao at Tito Soto. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, mahalaga ang papel ng Cavite sa eleksyon, kaya tinapatan din nila ito ng malakas na line-up na nakakaintindi sa pulso ng masa. Gate ni Tiangco, mga lider na may napatunayan na ang kanilang mga pambato, kaya't kumpiyansa silang susuportahan ng mga Caviteño ang kanilang grupo. Sa halip na bring Duterte home, dapat ay bring Roque home. Ito ang sinabi ng isang political analyst kasabay ng panawagan kay Attorney Harry Roque na harapin ang mga responsibilidad at pananagutan nito na naiwan sa bansa. Ayon kay Prof. Antonio Contreras, delaying tactics lamang aniya ito ni Roque para hindi siya maaresto. Dahil kapag natapos na ang sesyon ng Kongreso, mawawala na rin ng saysay ang arrest warrant na inisyu laban sa kanya. Total ay hindi rin naman ito kasama sa legal team ng mga Duterte. Mabuti pang umuwi na lang ito ng Pilipinas at harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya, gaya ng qualified human trafficking at iba pa. Dagdag ni Contreras, hindi magandang tignan na siya ay nagtatago at hindi pwedeng siya ang nagtatawag ng people power tapos nasa labas naman ng bansa. Samantala, giit pa ni Contreras, hindi rin nakagaganda ng imahe ang pagkupkop ng Senado kay Senator Bato de la Rosa na posibleng kasunod na inihain ng arrest warrant ng ICC na may kaugnayan sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pag nagpalabas na po ng arrest warrant, ang National ang NPS, pag mayroon ng probable cause doon, abay talagang na yung ibang issue na yung criminal case yun at non-bailable. O siya, ang international police naman ngayon, ang Interpol naman, ang hinga natin ng tulong para tugisin at arrestain siya sa ibang bansa kung hindi pa siya umuwi. Hindi magandang optics o natingnan na ang Senado ay kumakanlong ng mga tinutugis ng batas o may mga arrest warrant. At saka kapag ang Senate ay wala sa session, hindi pwede na magkaroon siya ng immunity na kasi nakalagay sa saligang batas, yun lang yung sakop na pwedeng kanlungin ng Senado, ang isang senador habang nasa session at hindi matindi ang kaparusahan. Posibleng maharap naman sa kaso sa Pilipinas ang mga pulis na naging bahagi ng war on drugs. Ayon kay ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, na tumatayo ring abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings, rekomenda niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Dagdag pa ni Conti na hangad ng ICC na mapanagot ang pinakamataas na opisyal kung hindi kayang mapanagot ng justice system ng isang bansa, habang ang mga local court naman ang uhusga sa kanyang mga tauhan o mga kasabwat. Pero yes, I would recommend filing charges as na bukas pa rin domestic courts ay mag-entertain ng katulad ng mga charges at doon sa mismo kumanabit ng gatilyo o kaya doon sa mga chief of police. Matagal nang nakabinbin sa International Criminal Court ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa palasyo, inihain ang kasong ito bago pa ang Marcos administration. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi diversionary tactic ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa kasong crime against humanity dahil sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Yan ang sagot ng palasyo sa paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte na front lang ang pagkakaaresto ng kanyang ama. Ito'y para pagtakpan daw ang malalaking issue ng bansa gaya ng PhilHealth at 2025 national budget. Bagay na ayon sa Malacanang ay handa nilang sagutin. Bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin pinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic.
Buwelta pa ng palasyo, ang issue ng confidential fund ng Office of the Vice President ang tila hindi na napag-uusapan. Lalo na ngayong lumutang pa uli ang mga kadudadudang pangalan na tumanggap umano ng pera mula sa OVP. Kung naman po ay nadiscover po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, sasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Sinalag din ng palasyo ang hirit ni Mayor Baste Duterte na ginigipit sila ng administrasyon. Gusto na naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Sa tanong kung bakit hindi muna inimbestigahan ng dating Pangulo dito sa Pilipinas bago i-turn over sa ICC, paliwanag ng palasyo. 2021 nang ipatigil ng Duterte administration ng investigasyon sa ICC sa kondisyon na gagawa ng sariling investigasyon ng Pilipinas. Pero walang nangyari kaya ipinagpatuloy ng ICC prosecutor ang investigasyon. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi rin tutol ang Malacanang sa naging pahayag ni dating Senador Leila de Lima na handa itong makipagtulungan sa investigasyon sa ICC. Siya noon ang nagtulak sa Senado na kalkalin ng Davao Death Squad at war on drugs hanggang siya ay makulong. Muli ring hinimok ng palasyo si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik na sa bansa para harapin ang mga kaso. Hindi na niya kailangang magtagal sa The Hague, Netherlands dahil hindi naman siya bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Sinabi naman ng palasyo na nakikipagtulungan na ito sa iba pang ahensya ng gobyerno para labanan ng fake news kasunod ng pagkakaaresto ni Duterte. Kailangan anito ang whole-of-nation approach para tuldukan ang misinformation at disinformation. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tunay na pulso ng bayan ang resulta ng survey hinggil sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Giit ng isang eksperto, isinagawa kasi ito bago pa man arestuhin ang dating Pangulo. May Balitang Pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Sa inilabas na survey na yan ng social weather stations, mahigit kalahati o 51% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa extrajudicial killings na may kaugnayan sa gera kontra iligal na droga ng kanyang administrasyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni geopolitical analyst Dindo Manhit na tunay na saloobin ng mga Pilipino ang resulta ng survey dahil isinagawa ito bago pa man arestuhin si Duterte. Ito ay ginawa towards the third week of February at walang ugong, walang pag-uusap tungkol dito. So ang tawag namin dito is baseline. That means walang nag-shape na narrative, walang disinformation, diba? Walang massive Facebook political discourse. At dahil hindi pa napag-uusapan at naiimpluwensyahan ng publiko ng mga isyu sa social media, makikitaan niya na pabor ang mayorya ng mga Pilipino na panagutin si Duterte lalo't walang kasong naisampa hinggil dito. Tingin ni Professor Manhit, posibleng marami ring patayan na nangyari sa Visayas dahil sa 62% ang pabor na panagutin si Duterte. Giit pa ni Manhit, patunay ito na mahalaga sa mga Pilipino ang pagrespeto sa karapatang pangtao kung kaya't nais nilang panagutin ang dating Pangulo. Taong bayan, maybe tayo ay talagang importante sa atin ang human rights, importante sa atin ang karapatan natin bilang individual, nais natin managot ang Pangulo kasi ito naman ay isang programa o policy niya, polisiya niya, na talagang mapinanindigan niya. Diba sabi nga niya hanggang yung huling labas niya sa Kongreso at saka sa Senado, diba, na I will be responsible and accountable. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Joy Gabrido para sa Balitang Pambansa. Full force ang pamahalaan sa pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee on Relations hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court.
Dumalo ang mga miyembro ng gabinete na sina DILG Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilberto Teodoro, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla at National Security Advisor Eduardo Año. Dumalo rin ang mga opisyal ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief General Romel Marbil at CIDG Chief Major General Nicolas Torre. Layunin ng pagdinig na sagipin kung paano ang naging proseso sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Nauna namang iginiit ni Senate President Francis Cheese Escudero na sana ay maging dulo ng pagdinig ay para sa paghihilom ng bansa, pagkakaisa at hindi magdulot lamang ng dibisyon at pag-aaway. Walang paligoy-ligoy si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanyang patama sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Sa kanyang Facebook post, tinawag ni Enrile na isang pathetic and ghastly irony ang nangyayari ngayon sa dating Pangulo na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Enrile, ang mga di umano'y lumabag sa batas at naghasik ng karahasan noon at ngayon nagkukumahog at humihingi ng hustisya. Matindi rin ang pasaring niya sa kampo ni Duterte na umano'y sumisisi sa lahat maliban sa kanilang sarili. Dagdag pa niya, sila rin daw ang humukay ng kanilang sariling bitag. Sa ngayon, nanatili pa rin nasa kustudiya ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang humarap muli sa hearing sa Setyembre para sa kumpirmasyon ng kanyang kaso. Nakatakdang ipagpatuloy ng House Strike Committee bukas ang kanilang pagdinig hinggil sa paglaganap ng fake news at disinformation online. Ayon kay TRICOM Overall Chair Dan Fernandez, kapag hindi pa rin sumipot ang mga vlogger at social media personalities na pinahaharap nila, kabilang na si dating PCO Secretary Trixie Cruz Angeles, maaari na silang maharap sa contempt at detention order. Para kay Fernandez, may tuturing ng national security issue ang disinformation, kaya't hindi nila hahayaang manatili ang pagpapakalat nito sa social media. Maging ang ilang kongresista, dismayado na rin sa pagdindi ng fake news sa bansa, lalo na noong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't inaasahan kabilang na rin ito sa matatalakay sa pagdinig bukas. Palala ng palala lalo na nung time nung arrest ni Duterte, nagpapakita ng napakaraming mga rallies, hindi naman pala yun dito, no? Hindi naman pala dito sa Pilipinas. So, ang mga fake news umabot pa sa pag-iiba ng mga itsura or ng mga biktima ng mga extrajudicial killings. So, ginagamit talaga ito ngayong pamamaraan na lalong kumalat yung mga malicious at saka mga talagang hindi totoo na mga pangyayari o balita. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng sibuyas at imported na bigas sa maraming pamilihan sa bansa. Tiniyak naman ng DTI at Agriculture Department ang patuloy na pagbabantay sa presyo ng mga bilihin. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Mabilis nang bumababa ang presyo ng sibuyas sa merkado dahil sa mataas na supply nito. Kesa nung mga nakaraan, pumalo pa kami ng halos 150 to 180 to 200 naman. Kailan po yan yung ganyan? Last 3 weeks yata or 2 weeks. As in, sobrang bilis po ng pagbaba. 42 pesos na lang ang kilo ng white onion at 100 pesos naman sa red onion sa Kamuning Public Market, na mas mababa pa sa price watch ng Department of Agriculture kung saan stable sa 120 pesos kada kilo ang sibuyas. 986 metric tons sa puting sibuyas ang pumasok sa bansa mula sa inaasahang 1,000 metrikong tonelada, habang wala nang pumasok na imported red onion. Yung takot ng mga kaibigan natin na nagtatanim, nag-harvest ng sibuyas, hindi na yon nakaka-apekto talaga kasi wala nang report ng imported na sibuyas. Bukod sa sibuyas, bumababa na rin ang tala na imported na bigas. Ayon sa DA, 641,000 metric tons ang import na bigas as of March 13, na halos kalahati na lang na importation noong nakaraang taon sa parehong panahon na 1.2 million metric tons. Sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa, inaasahang maganda ang ani ng palay ngayong taon.
Ilan pa sa mga dahilan kung bakit bumababa at nag-i-stabilize ang presyo ng bigas sa merkado ay ang pag-lift ng import ban sa India sa non-basmati white rice, mahigpit na pagbabantay ng DA at DTI sa mga presyo ng bilihin, lalo na ang pagmamonitor kung nasusunod ba ang maximum suggested retail price at ang paghuhuli sa mga nag-hoard ng agricultural products. Target din ng kagawaran ng agrikultura na isunod na ang paglalagay ng standard labeling sa mga bigas. Ito ay para masolusyonan na ang mga nandaraya at umiiwas sa maximum suggested retail price na 5% broken imported rice. If you look doon sa aming pinapalabas, RFA 5%, RFA 25%, RFA 100%. 5% lang siya, tas iba-brand sa na special. So, sasabihin nila exempted na sila. That's where the problem lies. Patuloy ang pag-iikot ng DA at Department of Trade and Industry sa mga palengke para masiguro na angkop ang labeling sa bigas sa aktual na uri nito. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kinilala ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging dedikasyon ni outgoing Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Sakamoto Takena para sa malaking kontribusyon nito sa pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng 3 taon na panunungkulan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ibinahagi ni Sakamoto ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan niya habang nasa bansa. Nagpahayag rin siya ng kaunting panghihinayang sa paglilisan, pero tiniyak niya sa publiko ang patuloy ng mabilis ang pagpapatupad ng mahalagang infrastructure project sa bansa sa ilalim ng bagong liderato ni Mr. Baba Takashi. Sa panunungkulan ni Sakamoto, naging malakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng transportasyon, agrikultura at disaster resilience na inaasahang lalo pang mapapalakas sa pagpasok ng bagong liderato ng JICA. Dinagsa ng iba't ibang investors, mapa lokal man o international, ang kauna-unahang investor conference na isinagawa ng Philippine Stock Exchange. Samantala, naitala naman po ang 6% paglago ng GDP ng bansa simula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si JB Santiago ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Dinagsa na mahigit 200 foreign at local investors, pati na rin ng mga executives ng malalaking kumpanya ang InvestPH 2025, ang kauna-unahang investor conference ng Philippine Stock Exchange o PSE. Sabi ni PSE Chair Jose Pardo, matibay ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa at patuloy na lumalago ang Gross Domestic Product o GDP o yung kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagagawa ng Pilipinas. Dahil dyan, plano nilang bawasan ang ilang friction cost o bayarin sa stock trading para mas makahikayat ng investors at makipagsabay ng Pilipinas sa ibang bansa sa rehiyon. We hope this event and future versions of it, alongside other PSE initiatives for investors, will help boost liquidity in our stock market. Sinabi rin ni Finance Secretary Ralph Recto na kabilang ang Pilipinas sa fastest growing economy sa Asia. Katunayan, pumalo sa 6% ang GDP growth mula 2022 hanggang 2024. Mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. We are a peace-loving and friendly nation. The Marcos Jr. administration has always been advocating for peace and prosperity, dialogue and cooperation. Thus, we have strong diplomatic ties and free trade agreements with the countries across the globe. Ibinida rin ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Kasama rito ang Public-Private Partnership Code na nagpapadali sa private sector na mamuhunan sa atin at ang Build Better More program na may 186 projects na nagkakahalaga ng 9.57 trillion pesos. It's always good for both sides to see the other side or to get inputs from the other side. So perhaps government is a little more process-oriented, and in the private sector, I think we're more results-oriented. So it's probably a good mix to have a viewpoint from both the private and public sector to try to integrate these two philosophies or these two ways of doing work. By 2030, inaasahang aangat ang Pilipinas mula 20th patungong top 13 sa largest consumers sa buong mundo. Isang dahilan kung bakit ngayon ang tamang panahon para mamuhunan sa bansa. Mula sa IBC 13, JB Santiago,
para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa!